Kaugnay pa rin sa nangyayari ngayong kaguluhan sa gitnang silangan ay mapapansin ngang hindi man aktwal nakasali sa digmaan ang ilang mga bansa na nasa naturang rehiyon ay patuloy at samot-sari pa rin itong nagpapatutsyada laban naman sa nasyon ng Israel, lalo na kontra sa United States matapos ngang magbitod ang panig ng Amerika ukol naman sa hinihiling ng UN Security Council na pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan pa rin ng mga Israelita at grupo ng Hamas. Ang tinutukoy nating bansa ay wala ngang iba kundi ang Iran, at base pa sa latest na salaysay ng kanilang top diplomat na si Hossein Amir Abdullahian ay tiyak daw na mas patuloy pang sisiklab ang sigalot sa Middle East habang patuloy pa din umanong sinusuportahan ng US ang tinawag naman nilang Zionist regime o ang gobyerno ng Israel. Well, hindi na nga bago ang mga salitain at mga patiradang salaysay na ito ng side ng Tehran, lalo pangat sa ilang mga okasyon o pangyayari na sa mga nakalipas ay malaki na rin talaga ang napaghahalata ang kagustuhan ng Iran na i-eliminate ang bansa ng Israel. Ilan lang sa mga patunay nito ay ang masidhing substantial support na ipinapakita nila para sa grupo ng Hamas at sa iba pang mga extremist group na nasa Palestina. Pero bukod pa doon ay nagsisilbi ding sponsor ang Iran sa ilan pang mga itinuturing na teroristang mga grupo tulad na lamang ng mga Hezbollah na nasa Lebanon at gayon din na mga rebelding Houthis na nakabase naman sa bansa ng Yemen. Pero bagamat halatang gigil na sa Israel ay mapapansin namang sa kabila ng mga pagbabanta at mga matitinding salita ng Tehran ay wari nga bang iniiwasan pa rin ito na magkaroon sila ng isang tunay na komprontasyong militar laban pa rin sa puwersa ng mga Hudyo. Kung sa bagay, sabihin na nga natin na lumalakas na rin talaga ang sandatahan ng mga Iranians pagdating sa aspeto ng manpower at ng ilang mga kagamitang pandigma ay hindi pa rin naman maitatanggi na milya-milya pa rin ang pagiging agwat ng Israel sa kanila pagdating sa usapan ng mga advance at mas mahuhusay at mas malalakas na mga weapons. Pero bukod sa mga sandata at ilang subok ng mga air defense na ginagamit ng Tel Aviv tulad ng David Sling, Iron Dome at maging ng kanilang mga Arrow missile ay ang isa din sa kagamitang sinasabing dahilan ng pangamba ng Iranian forces ay itong ang Israel missile na tinatawag naman sa pangalang Rampage. Para sa ilan sa atin at bago pa nga lang narinig ang naturang sandata ay atin ngang aalamin kung gaano kalakas ang armas na ito ng mga Hudyo at kung bakit nga ba ito kinatatakutan ng panig ng bansa ng Iran. Ang missile na Rampage ay isang air-to-surface missile na i-develop ng IMI o Israeli Military Industries na may koordinasyon din sa IAI o Israel Aerospace Industries. Ang nasabing ang sandata ay tinuturing na derivative o hinango mula naman sa isang panglupa o yung Ground Launch Extended Range Artillery Guided Rocket o ang mas kilala sa pinaikling tawag bilang ang Extra. Kung ang ilan sa mga sikat na kagamitang Israeli tulad ng David Sling at Iron Dome ay kanilang ang ginagamit para pandepensa laban sa mga rockets na itinitira ng kanilang mga kalabang grupo, ay ito namang Rampage missile ay sadyang binuo para naman punan ang ilang gaps ng IDF capabilities at bilang dagdag na rin para naman sa kanilang offensive capacity. Ang bagong weapon na ito ay unang ang ine-rebuild noon lamang year 2018 at kasama pa sa bidyong ipinakita sa pagre-release nito sa madla ay ang isa namang Israeli Air Force na F-16I na siya din ngang wadjet na kauna-unahang nag-launch nitong ang Rampage missile. Base din sa kataga ng pinaka-head ng Israeli Military Industries System Firepower Division na si Eli Reiter ay sa pamamagitan nga daw ng kanilang ipadadalang 4 na fighter jet na may karga namang taga-4 din na Rampage missile ay kayang-kaya na nga umanong i-strike ang anumang mga sitwasyon na hindi pa nga nila kailanman nararanasan.
At sa kasalukuyan, dahil na rin sa kakaibang katangian ng Rampage missile, kung kaya't maging ang bansa ng India ay nagkaroon ng interes bilang ang silang kauna-unahang nasyon na nag-avail ng sandata at kanila namang in-integrate ang missile sa pag-aari nilang Russian-made na mga MiG-29 fighter jets. Pagdating sa istruktura ay may length o may habangang 4.7 meter ang mga Rampage, habang ang diameter nito ay sumusukat ng 306 mm at tumitimbang naman ito ng 580 kilograms o katumbas ng 1,280 pounds. Pagdating naman sa kung para nga ma-hit nito ang kanyang intended target, ay gumagamit ang missile ng INS o GPS Assisted na Inertial Navigation System, habang ang range o lawak na kaya nga nitong lakbayin ay aabot ng 90 miles o 145 kilometers, habang nasa tuling lipad na sumusukat ng hanggang sa supersonic speed na Mach 1. Pero higit sa lahat ay dapat din ngang malaman na ang pinaka-impact na anggulo ng mga Rampage ay tinatayang nasa 90 degrees, kung kaya talagang halos pa-vertical ang posisyon nito habang bumubulusok tungo sa kanyang pinupunteriya, na siya din ngang makadaragdag para naman mahirapan ang kanilang mga kalaban na ito ay ma-intercept o lubusang mahadlangan. Sa panig naman ng pwersa ng Iran, bagamat marami din silang ipinagmamalaking mga air defense system, ay maituturing pa ring potent weapon ang mga Rampage missile, sapagkat dahil nga sa nabanggit na natin kaninang kayang abutin o extensive reach ng sandatang ito, kung kaya't hindi na nga kinakailangan pang lumapit na mga piloto ng Israeli Air Force sa eryang saklaw ng mga Iranian air defenses para nga lamang i-launch mula sa F-16 ang kanilang daladalang mga Rampage. Sa mga characteristics ng bagong sandata ng Israel, lalo na ang kapabilidad nito na i-take out ang mga high-value subject tulad ng mga munition storage at ilang mga air defense sites, ay maaari nga talagang alam ng Iran na isa sa magiging dahilan ng kanilang magiging malaking kapinsalaan sa hinaharap ay magmumula sa mga Rampage missile. Halimbawang mas sumiklab o magdesisyon na nga silang aktual na makipagsalpukan laban sa nasyon ng mga Israelita.